So I open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness to shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Oh, then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher.
Isang magandang araw po sa bawat isa at maraming salamat po sa ating Panginoon dahil muli ay pupurihin at sasambahin po natin siya sa pamamagitan ng ating mga awitin na ating inihanda sa Kanya. Pero bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Amang banal na mapangyarihan sa lahat, muli ay dinadakila at kinikilala ka namin sa aming mga buhay. Salamat po Diyos sa pagkakataon na ito na ikaw ay sasambahin at pupurihin sa mga awitin na aming aawitin para sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu, ang iyong presensya ang patuloy na mangusap, ang patuloy na maghari sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo ang iyong mga lingkod na siyang aawit, na siyang mga tutugtog, Panginoon. Hipuin mo sila, Panginoon, in the name of Jesus Christ, Panginoon. Wala pong magagawang kaaway upang pigilan kami sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Bagkus, Lord, ito po ay ibibigay namin sa iyo na mayroong buong puso at pasasalamat, Panginoon. Lord, ganun din po sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Lord, gamitin mo po ang iyong lingkod na siyang gagamitin mo, Panginoon. Gamitin mo siya mightily, naway ang iyong salita patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ang iyong salita patuloy na maging kalakasan, patuloy na maging sandalan sa aming pangangailangan, lalong-lalo na po sa panahon namin ngayon. Lord, maraming salamat po sa katagumpayan ng activity na to, and Lord, we claim it in the name of Jesus Christ na magiging victorious ang aming worship service sa iyo sa umagang ito. Lord, maraming salamat po, and we commit all these things to you. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen and amen. Growth is the process of development and maturing used to refer to the progress of the kingdom of God and the spiritual development of believers. Scripture uses images of growth such as seeds, plants, and infants to stress the dynamic nature of personal faith and the kingdom of God. With plants, we typically observe what is above ground, not the important part that is underneath. Kadalasan, ang mas nabibigyan po natin ng pansin ay ang mga halaman kaysa sa ugat kasi ito ang una nating nakikita. Kadalasan po, hindi nabibigyan ng pansin ang kahalagahan ng mga ugat. Ang Panginoong Hesus, ginamit po niyang halimbawa ang ugat sa talinghaga ng mga hasik upang ilarawan isang spiritual na lesson. At that point, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 13, 1 to 8. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinupa ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa dahil manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibasa'y mababaw ang ugat. Binhi namang nalaglag sa may matinik na halaman. Lumago ang mga halamang matinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit, ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Pagpalain ng Panginoon Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay, dakila at tapat. Salamat po sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob mo po, Panginoon Diyos, sa amin sa araw na ito. Upang kami lahat ay makapagbalik ng pasasalamat, pagpupuri, at pagdakila sa iyong ngalan.
At tagpuin mo po kami, Panginoon Diyos, sa araw at oras na ito sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming pagsasalusaluhan. Gamitin mo po ito, Panginoon Diyos, upang ituro mo po, Panginoon, ang nais mong gawin sa aming mga buhay sa araw at oras na ito. Nawa ang iyong mga salita na aming pagsasalusaluhan will give us strength, hope, and a better future, Panginoon Diyos. Salamat ang maraming, Panginoon Diyos, sa gagawin mong pagkilos sa amin sa araw at oras na ito, bagamat kami ay magkakalayo. Nawa, Panginoon Diyos, tingin mo po, Panginoon, aming pagsusumamo at ang aming pagpupuri ay kalugdan mo sa araw at oras na ito. Ito po, Panginoon Diyos, aking dalangin na may papuri, pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Mapagpalang linggo ng umaga po sa buhay ng bawat isa. Kayo man po ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo po ay nasa panig ng ating marilag na bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo man po ay nasa inyong mga tahanan or nasa trabaho or nasaan man po kayo sa mga araw at oras na ito. May the Lord be with you and bless you. Sa mga kapatiran po natin na patuloy na nangangarap na nasa ibang panig ng mga bansa, a blessed and a joyful Sunday to each and every one of you. Again, kagaya po ng sinabi ko kanina sa mga kababayan natin na nasa bansang Marilag, sa ating bansang Sinilangan. Kayo po na ng mga nasa abroad, may the Lord God be with you wherever you go. And may the Lord our God bless you in everything that you do. Mapagpalang umaga po muli sa buhay ng bawat isa. Welcome to the Novaliches Wesleyan Church, Panambahan Online. Again, saan man po kayo, panig ng mundo, panig ng ating bansa naroon. Sa ngalan po ng mga kapatiran natin dito sa Novaliches Wesleyan Church, malagod po namin kayong minawelcome lahat. Today is the very first Sunday of the month of October, kung saan kasabay po nito ang pagbubukas natin ng panibagong sermon serye natin. Sa buwan ng October na ito, ang paksa ng ating sermon series ay tumatalakay sa usaping Rooted in Christ. And yan din po ang ating title ng ating sermon sa umagang ito. Rooted in Christ. Pakitingnan nga po ang inyong katabi. Kung may katabi po kayo sa sopa o sa sala o saan man po kayo naroon, kung meron kayong katabi sa inyong tahanan right now, tingnan niyo nga po ang bawat isa kung sila ay rooted in Christ. Buksan po ninyo muli ang inyong mga Biblia sa Mateo chapter 13 at unti-unti po natin tingnan ang itinuturong spiritual na lesson ng ating Panginoon. Jesus explained the meaning behind the 4 types of seeds to his disciples. Notice that a plant with a shallow roots will wither away. Without spiritual roots, a person can exhibit an interest in God's truth for a while, yet be in severe danger of allowing tribulation or persecution to pull him back into the world. Verse 6 po, iyan po ang inilalarawan nito. Dahil unrooted sa Panginoon, natuyo yung binhing na ihasik po sa kanila. Without roots, a plant struggles to obtain moisture. Ganoon din naman po, similarly, without God's Spirit guiding or working within a person, will spiritually wither. Napakalaga po bilang isang mananampalataya na ang bawat isa po sa atin ay deeply rooted in Christ. In order for us to be deeply rooted in Christ, kailangan maunawaan natin ang kahalagahan ng ugat sa halaman. Number 1, roots keeps plants upright and stable. Normally, para sumibol ang isang halaman, kailangan mo na ma-establish yung ugat niya. At kapag na-establish na po yung ugat niya, unti-unti pong itong sumisibol. Verse 4, ang mga bining na laglag sa daan, kaya hindi ito nakasibol kasi di po nagkaroon ng pagkakataong makapag-establish ng ugat. At ang end result at ang nangyari,
tinuka po siya ng mga ibon at tuluyang hindi na po nagkaroon ng pagkakataong makasipol. Verse 19 po, makikita po natin kung paano pinaliwanag ng Panginoong Hesus ang binhing nalaglag sa daan. At buksan po ninyo muli ang inyong mga Biblia at tingnan natin ito sa verse 19. And as I read, kapag ang isang tao ay nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumating ang masasama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Every one of us ay nagkaroon ng pagkakataon na papakinggan ang mensahe patungkol sa paghahari ng Diyos. Amen po ba? Lahat tayo nagkaroon ng chance to hear the message of the Word of God. Pero ang tanong, lahat po ba tayo, binigyan po ba natin ng pansin ang mensahe ng Diyos na maghari siya sa ating mga puso, isip, at buhay? Kung hindi po natin uunawain ang mensahe ng salita ng Diyos, we will not be firmly established. At kung hindi po tayo firmly established, ang kaaway, madali niya po tayong matutuka. At hanggang sa mawala ang mensahe ng Diyos sa ating mga puso, sa ating isip, at sa ating buong buhay. So that's why the devil will replace it with bad seeds. At ang patutunguhan nito ay bad result. Ako po ay minsang tumulong sa aking binan para magbilad ng palay. Doon po sa Kabanatuan, sa tabing daanan, may mga manok po at ibon na lumalapit po sa mga binilad po namin na palay ng aking bayaw. So ang ginagawa po namin magbayaw, ibinubugaw po namin yung mga ibon at mga manok upang hindi matuka yung mga binibilad namin mga palay. Ngunit, bakit may panahon at pagkakataon sa ating mga buhay, alam na po natin na tinutukhan na po tayo ng ating kaaway, pero hindi po natin ito binubugaw at tila bagang hinahayaan lamang natin. Tinutuka ka na hindi mo pa binubugaw. Kung talagang inuunawa po natin ang mensahe ng paghahari ng Diyos, hindi po natin hahayaan na tukain ito sa ating mga puso. Lalapit pa lamang ang tumutuka, binubugaw na po natin agad. Let us all be rooted in Christ. Bigyan po natin ng pagpapahalaga ang mensahe mula sa kanyang mga salita nang sa gayon ma-establish at maging firm po tayo. Pangalawa, roots absorbs water and nutrients from the soil. Ito po ang isa sa kahalagahan ng function ng ugat. Sumisipsip po siya ng tubig at nutrients na nagsisilbi pong pagkain ng halaman. Most likely, alam na po ng bawat isa po sa atin na napakahalaga sa isang halaman ang madiligan at magkaroon ng nutrients. Alam na po natin yan. Gayun din naman po, alam din po natin ang sasapitin ng halaman kung hindi po ito matidiligan at hindi makakasipsip ng nutrients, matutuyo po ito at tuluyang malalanta o masisira. Ano po ang kadalasang kadahilanan po kung bakit hindi natin madiligan ang ating mga halaman? 3 K po ang reason kung bakit hindi po natin nadidiligan tuloy-tuloy or regularly ang ating mga halaman. 3 K. Unang K, kaabalahan. Pangalawang K, katamakan. Pangatlong K, kapabayaan. Huwag po tayong mag-expect na maging maganda ang ating mga halaman kung ito ay pinapabayaan lamang po natin. Verse 5 and 6 in Matthew chapter 13, madalas ko po itong sinasabi, almost Christian. Nandun na, muntik na maging Kristiyano. Nakasibol na yung binhi po, natuyo pa. Natuyo po kasi siya, kasi po, nabilad sa matinding sikat ng araw dahil mababaw lang ang ugat. Kasi hindi nadidiligan at hindi siya nakakuha ng nutrients. Tingnan po natin ang mga binika ng ating Panginoong Hesus tungkol sa mga binding nalaglag sa mabatong lupa. When these people face pressure or hard circumstances, they quickly forget about God's Word. A true believer follows Jesus no matter what.
ano man ang dumating, ano man ang pinagdaanan ng tunay na mananampalataya, susunod at susunod siya sa Panginoong Hesus. They seem to be happy to hear about Jesus and His great love, but they do not let it sink into their hearts. On the outside, they may express great enthusiasm, but inwardly, they do not carefully consider it. There were great crowds who followed Jesus, but only few were His true disciples. So umpisang magalang na tinanggap ang salita ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Pero nung dumating ang pag-uusig at paghihirap, nilimot nila ang kagandahan ng mensahe ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay hanggang sa tuluyan nila itong tinalikuran. Babalikan natin yung ministry ni Jesus on earth. Kung babalikan ninyo yung mga sinasabi na ginawa ng Panginoon Diyos sa Biblia, talaga namang napakaganda na kanyang ginawang ministry. And yet, only few become His disciples. Some of the lucky people may be under the misunderstanding that God will take away all of their problems. Therefore, when problems arrive, they fall away. Verse 20, tignan natin Verse 20, tignan po natin Ang katulad naman ng bining na laglag sa mabatong lupa ay ang taong nakinig ng mensahe na kaagad at masayang tumanggap nito. In 21, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga pagatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. May eksena po ba tayo sa ating mga buhay na nagsimula pa lamang tayo mag-garden? Di po ba sa umpisa po natin excited tayo magdilig? Halos araw-araw nakakapagdilig tayo. Hindi po tayo pumapalya sa pagdilig ng ating mga halaman. Kinakausap pa natin ito at minsan kinakantahan pa. Sadly, magtong tayo sa unti-unting hindi pagdidilig sa mga ito hanggang sa nakatamaran na nating magdilig at alagaan ang mga ito. Ang ating spiritual na buhay ay gaya ng mga halaman. Na kailangan diligan. Kailangan magkaroon ng nutrients upang hindi mamatay at matuyo. Ang ating spiritual na buhay ay gaya ng mga halaman. Upang maging rooted po tayo sa ating Panginoong Diyos, kailangan din pong natin ng tubig at nutrients. At ano ba yung tubig at nutrients ng ating spiritual na buhay? That is God's words and prayer. Tignan nga natin ang ating mga sarili. Araw-araw ba nating dinidiligan ang ating spiritual ng buhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita, sa pagde-devotion, sa pagpapayat time? At araw-araw ba natin nabibigyan ng nutrients sa ating spiritual na buhay through prayer? Nagagawa pa ba natin yan? Check po natin, baka paghina yung spiritual na buhay natin simply because we are not gathering enough water and enough nutrients in our spiritual life. Hindi po natin nabibigyan ng sapat na sustansya ang ating spiritual life. Hindi po natin nabibigyan ng sapat na tubig na pangangailangan ng ating spiritual life. Mamamatay at mamamatay ang ating spiritual life kung hindi po natin ito bibigyan ng nararapat na tubig at nutrients na kailangan. Kung bakit hindi po tayo nagiging rooted sa ating Panginoon Diyos? Because nagkukulang po tayo ng tubig at nutrients. That's why sumibol tayo pero hindi lumalalim ang ating mga ugat. Kasi kulang na kulang tayo sa dilig at nutrients. Dahil po, sino may kagawan? Tayo din Dahil sa ating pagpapabaya po natin, kaya naman nabibilad po tayo sa matinding hamon ng buhay na tuluyan nagpapatuyo sa ating mga spiritual na buhay. Kaya naman po, ang salita ng Diyos ang magsisilbing tubig at nutrients po natin ay ang ating pananalangin sa ating Diyos. Kaya kahit mabilag man tayo sa matinding sikat na hamon ng ating mga buhay gaya ng matinding sikat ng araw,
hindi po tayo matutuyo sapagkat lumalalim ang ating ugat at nakakasipsip po tayo ng mga nutrients na siyang magpapatibay sa ating spiritual na buhay. Tatlo, roots prevent soil erosion. Verse 7, ang bining nalaglag sa matinik na halamanan, nagkaugat, sumibol pero hindi lumago sapagkat inagaw ng mga matinik na halaman ang mga nutrients ng bining ito. Kaya ito ay hindi lumago at namatay ang pasibol na bining. They become worried about the problems of daily living. They may think if they only had more money and more things, they would be happy. These were all wrong beliefs. Take up all the person's time and energy. Like the weeds steal all the nutrients from the good plants. Kagaya ito ng pag-agaw ng weeds, ng nutrients, ng matinik na halaman doon sa bining pasibol pa lamang. Ito ang nararanasan ng mga taong abala sa mga maraming bagay patungkol sa kanilang mga pangangailangan sa halip na pahalagahan ang binhi ng salita ng Diyos na makakapag-provide ng kanilang mga pangangailangan. These people do not focus on living for God, so they don't produce any spiritual fruit. This is nothing wrong with the sower or the seed. Walang problema dun sa nagasik sa kanyang binhi. The problem is the soil, the person who hears the word. Walang problema dun sa nagasik eh. Wala rin problema dun sa bining inihasik. Ang problema, yung taong pinaghasikan ng binhi. Hindi niya tinanggap yung mabuting balita na kaloob ng Diyos sa kanyang puso. Nasaan sila? Inubos ang oras at lakas sa paghahangad ng yaman para sa sarili. Walang oras para sa Panginoon sa pagbabasa at pananalangin. At walang oras dahil inisip ang mga kailangan para sa sarili. Wala pong masama na maghangad ng magandang buhay. Pero kung ginugugol mo ang buong oras at lakas, hindi na po maganda yan. Verse 22, tingnan po natin sa verse 22, ang paliwanag ng Panginoong Yesus. Mininamang nahulog sa may matinik na halaman ay ang mga taong nakinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa mga maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga. Tinalo ng mga alalahanin sa buhay kaya po napabayaan ang mga bihing na punla sa kanilang mga puso. Dako naman po tayo sa bihing na hasik sa matabang lupa or good soil. Doon po sa ating teksto kanina sa Matthew chapter 13, 1-8, may mga bihing na nalaglag o naihasik sa matabang lupa. It produces a crop 160 or 30 times more than what was planted. Isn't it great to know that some of the seed fell on good soil? Diba? Yung mga tatlong mga napaglaglagan ng bini sa balay, Pero meron na paglaglagan ng bini na nakapamunga, nag-uhay. Nakakagalak mapakinggan na may binhing nalaglag sa matabang lupa. This represents the people who hear God's words and believe it. They put their trust in Jesus. Their hearts receive the message of the kingdom and the seed will take root. Kung paano natin tinanggap ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, kakaroon ito ng pagtubo sa ating mga puso gaya ng halaman na siyang magbibigay sa atin ng katatagan sa panahon ng kabigatian. True growth takes time. Ang paglago, kailangan ng panahon. The same is true in the hearts of believers. There are people who hear the same truth, read the same Bible, grow to the same church, but produces different kinds of fruits. Everyone's fruits will work differently. But if each person allows God's truth to grow in their hearts, it will be the right kind of fruit. It will be kingdom fruit.
Dako na po tayo sa ating application. How can you test the soil of your heart? Jesus gives us the answer. We can look at the fruit in our lives. Teachable, faith-filled hearts, like good soil, we will produce much spiritual fruit. Spiritual fruit that comes from God's Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, forgiveness, healing, righteousness, glory, grace, compassion, knowledge, and truth. Fruit comes naturally when we remain connected to the vine. Jesus said, I am the vine, you are the branches. If anyone remains joined to me, and I to him, he will bear a lot of fruit. You can do nothing without me. John 15:5. We must stay connected to Jesus because without him, we cannot bear any fruit. In conclusion, to be rooted in Christ, sikapin po natin na ang kanyang mga salita ay tumimo sa ating mga puso that will help us to be firmly established and stable. Pangalawa, to be rooted in Christ, gaya po ng pangangailangan ng halaman ng nutrients at ng water, kailangan din po ng spiritual na buhay natin ng nutrients at water. Para po magkaroon tayo ng nutrients and water, ugaliin po nating magbasa ng Biblia araw-araw at manalangin araw-araw sa ating Panginoon Diyos. And lastly, to be rooted in Christ means hayaan po natin ang salita ng Diyos ay tumimo sa ating mga puso. Nang sa gayon, walang makaagaw nito sa ating buhay. Mabilad man tayo sa matinding hamon ng buhay dahil meron tayong malalim na ugnayan pagkakakapit sa Panginoon Diyos, hindi po tayo matutuyo. No, hindi po tayo matitinag. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. And this is how we end how to be rooted in Christ. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan na may lalang ng aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa napakagandang hamon ng iyong mga salita sa amin today. Napakahalaga pala, Panginoon Diyos, na maihalantulad namin ang aming mga pananampalataya kung paano namin tinanggap, Panginoon Diyos, pagtanggap sa iyong mga salita. Nais namin, Panginoon Diyos, na maging kagaya ng naayasikan mo sa matabang lupa, na nagkaroon ng pagkakataon, mamunga, magkauhay. Lord, may mga pagkakataon or issues sa aming mga buhay na pinagdadaanan namin dahil sa kaabalahan namin. Unti-unting nawawalan ng puwang ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Help us everyone, Lord, to prioritize you, sapagkat nasa iyo po, Panginoon, ang lahat ng bagay. Kung ilalagak lang namin, Panginoon Diyos, ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, you can give everything what we needed. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kapatiran. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Inilalapit ko po sila sa inyo today that you will bless them mightily. At huwag niyo pong hayaan masilaw sila ng kinang ng yaman ng mundong ito. Because pag sumikatan nila na pagharian sila sa kanilang mga puso ng iyong mga salita at ng iyong banal at dakilang presensya. Igawad mo po, Panginoon Diyos, ang makalangit na pagpapala sa buhay ng bawat isa. Katagpuin mo po, Panginoon Diyos, ang lahat ng may karamdaman, pagalihin mo po, Panginoon sila. Ibalik mo po, Panginoon Diyos, ang nawalang kalakasan ng bawat isang napagal at napagod sa pagdala ng kanilang mga pasanin. Pagaanin mo po, Panginoon, ang pasanin ng bawat isa. Biyayaan mo po, Panginoon Diyos, ng kasagutan sa kanilang mga pangangailangan ang buhay ng bawat isa. Itinataas ko po, Panginoon Diyos, ang lahat ng bagay na ito sa iyo, na may papuri, pagsamba, pasasalamat sa dakilang makapangyarihan ngalan ng aming Panginoon sa Kristo Jesus. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang grasya ng Diyos Anak, at ang patuloy na pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo ang sumaating lahat ngayon at magpasawalang hanggan. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.